Ano nga ba ang Great Tribulation na sinasabi sa Biblia? Kailan ito mangyayari? Ano ang magaganap kapag nagsimula na ang Great Tribulation? Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus about sa Great Tribulation. Matthew 24:21. Magkakaroon ng matinding kapighatian. Ito ay hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. Basahin din natin ng isang verse upang maunawa natin ang period ng Great Tribulation. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole inhabited earth for a testimony to all the nation, and then the end will come. Sa Tagalog, at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong pinananahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, ang wakas ay darating na. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus na kung maipapahayag ang ebanghelyo ng kaharian, ay darating na ang wakas. Pansinin ang salitang wakas or end sa English. Sa Griegong salita, ito ay telos. It refers to the consummation of this age or the end of this age. The end of the age will last for 3.5 years. Ibig sabihin, pagkatapos maipahayag ang ebanghelyo ng kaharian sa buong daigdig, ay darating na ang wakas. Ang wakas na ito ay tumutukoy sa 3.5 years of Great Tribulation. Itong bagay na ito ay dapat maging malinaw sa atin. Napakaraming Bible teachers ang hindi malinaw dito. Ngayon, mag-focus tayo sa salitang great. Ang kapighatian daw ay great o matindi. Tingnan natin ang ilang verses na magbibigay sa atin ng idea bakit ito tinawag na Great Tribulation. Matthew 24:21. Magkakaroon ng matinding kapighatian. Ito ay hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At sa Matthew 24:22. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang araw na iyon, walang taong maliligtas. Makahulugan ang bersikulo na ito. Sinasabi na pinaikli ito ng Diyos dahil kung hindi, walang tao ang makakaligtas dahil nga sa tindi ng kapighatian na ito. Nabanggit sa verse 22 na pinaikli ng Diyos ang araw ng Great Tribulation. Ngayon, gaano nga ba ito kaikli? O ano ang duration of time nito? Ito ay 3.5 years. Sa Revelation 13:15, isang bersikulo na tumutukoy din sa Great Tribulation, sinabi dito na si Antichrist ay magkakaroon ng bibig na nagsasalita ng kamanghamanghang bagay at mga paglalapastangan. At binigyan siya ng kapamalaan sa loob ng 42 buwan or 42 months. Now, if you try to compute, ang 42 months ay 3 years and 6 months. Therefore, ang Great Tribulation ay tatagal ng 3.5 years. Ngayon, magkaroon tayo ng recap. Number 1, ngayon alam na natin na ang end o wakas ay tumutukoy sa end of the age at ang end of the age ay tumutukoy sa Great Tribulation. Number 2, nagkaroon din tayo ng kaalaman bakit ito tinawag na Great Tribulation. Number 3, nalaman na din natin na ang Great Tribulation ay magtatagal sa loob ng 3.5 years. Ngayon naman, dumako tayo sa pasimula ng Great Tribulation. Bilang pasimula ng Great Tribulation, sa Revelation chapter 6, makikita natin ang napakalakas na pagyanig ng lupa. Verse 12, at nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang at maitim na sako. Ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Verse 13, ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos o fig tree na hinuhulog ang mga bungang bubot
sa paghampas ng malakas na hangin. 14. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang scroll ng papel. Ang bawat bundok at isla ay naalis sa kanilang kinatatayuan. 15. Ang mga hari, mga prinsipe, mga pangulong kapitan, mga mamamayan, mga makapangyarihan, bawat alipin at bawat laya ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga bato sa mga bundok. 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago mula sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang puot, at sino ang makatatayo? Marami ng mga calamities ang nangyari sa mundo. Mga lindol, bagyo, baha at iba pa. Ngunit ang mga yun ay natural calamities. Natural calamities. Sa pasimula ng Great Tribulation, ang mga natural calamities ay magiginang supernatural calamities. Ibig sabihin, ang mga ito ay nagmula sa Diyos at may kinalaman sa paghahatol ng Diyos sa lupa. Itong malakas na pagyanig na nabanggit ay magiging warning sa mga tao sa sanlibutan. Ito ay magpapaalala sa kanila na magsisi at bumaling sa Diyos. Bumaling sila tungo sa Diyos. Tila ba ay sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng malakas na lindol na ito, kayong mga tao sa sanlibutan, kayo ay nabubuhay para lang sa inyong sarili. Hindi nyo ako kinikilala bilang ang Diyos. Ito ngayon ang panahon upang yanigin ko ang lupa bilang banta at paalala sa inyo. Sa panahon din na yaon, may mga tao na magpapakilala na sila ay Diyos. Sasabihin nila sa mga tao at sa kanilang sarili na sila ay Diyos. Meron ding mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At yayanigin ng Panginoon ang sanlibutan bilang paalala na siya ang Diyos. Ito ay nakakapangilabot. Ang lupa, ang araw at buwan, at maging ang mga bituin ay apektado sa pasimula ng Great Tribulation. Sa Revelation chapter 8, verses 7 to 12, makikita naman natin ang paghahatol sa lupa, sa mga anyong tubig, at sa mga heavenly bodies. Pansinin ang tatlong bagay dito: lupa, tubig, at heavenly bodies. Verse 7, nagkaroon ng mga yelo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa ng mga punong kahoy ay nasunog lahat ng sariwang damo. May isang bagay na nagliliyab na kasing laki ng bundok ay itinapon sa karagatan. Pagkatapos, ang ikatlong bahagi ng karagatan ay naging dugo. At ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay namatay. At ang ikatlong bahagi ng mga barko sa karagatan ay nawasak. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Ito ay nagliliyab at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin na yaon ay wormwood, isang mapait na halaman. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait. At maraming tao ang namatay dahil sa tubig. Nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin. At nagdilim ang ikatlong bahagi nila upang magdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at ganun din sa gabi. Ang mundo ay ginawa ng Diyos upang matirhan ng tao. Tumutulong ang buwan, ang araw, at mga bituin upang mapanatili ang buhay ng tao dito sa mundo. Ngunit dahil naging rebelde ang mga tao sa Diyos, darating araw na hindi na ito matitiis ng Diyos. Kaya hahatulan ng Diyos ang lupa, karagatan, mga ilog, araw, buwan at mga bituin. Kung tutuusin, ang lupa ay para tirhan ng tao. At bawat klase ng buhay sa lupa ay para mapakinabangan din ng tao. Ang mga hayop, halamang gulay, at mga mineral ay para sa tao. Ang mga ito ay inihanda ng Diyos para sa tao. Ang hangin, sikat ng araw, tubig ay kailangan para mabuhay ang tao. Ngunit, pagkatapos hatulan ng Diyos ang sanlibutan, ayon sa mga bersikulo na nabasa natin, hindi na ito magiging angkop para tirhan ng tao. Ang mundo ay hindi na magiging angkop upang tirhan ng tao. Hindi na nanaisin ng tao na manirahan pa sa mundong ito. Nanaisin na ng tao na lisanin ang mundo. Ngunit paano?
Uulitin ko, ito ay pasimula pa lamang ng Great Tribulation. At mapapansin mo, ang mga pangyayari ay wala pang direkta na pinsala sa tao. Ang mga naapektuhan ay kapaligiran pa lamang tulad ng lupa, heavenly bodies, mga anyong tubig at mga halaman. Sa mga susunod na pangyayari sa Great Tribulation, makikita natin na sa tao naman directly ang pinsala na idudulot ng Great Tribulation. Ibig sabihin, uusigin na mismo ni Antikristo ang tao. Ito ay siguradong mas nakakakilabot. Ngayon, ito ang mga tanong na dapat nating sagutin. Paano ba makakaligtas sa Great Tribulation? Sino-sino lang ang makakaligtas sa Great Tribulation? Nais mo bang manatili sa lupa during the Great Tribulation?